Let's open our Bible on Psalms 98, verse 2 and 3. Praise the Lord. The Lord has made known his salvation. His righteousness has he openly showed in the sight of the heathen. He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Yan. So, kinakailangan po natin maintindihan ano ang kanyang plataforma or master plan sa lupa o dito sa sanglibutang ito. Dahil nabibilang na tayo sa kanyang mga manggagawa, nabilang na tayo sa kanyang mga tao na we belong to the body of Christ that will perform the work of God. Kaya kinakailangan makita natin yung bird's eye view. Tingnan mo yung drone. Bakit mahalaga yung drone sa mga survey o matatawag nating presentations? Kasi pwede mong i-elevate yung camera above or over the place na gusto mong makita. So, ganun din ang ating buhay. No? Kinakailangan maintindihan natin at malaman natin ano yung bird's eye view sa sanglibutang ito mula sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kasi tayo yung gagamitin niya na kabahagi tayo na maggawa sa kanyang mga gawain. Sa kabuuan o in general mission ng ating Panginoong Diyos bago magunaw ang mundo, sinabi dito, "The Lord hath made known His salvation, His righteousness hath He openly showed in the sight of the heathen. He hath remembered His mercy and His truth toward the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God." So, ibig sabihin yan, kung tayo man ay naging kabahagi ng mga Gentiles na pinangakuan ng Diyos na makakakita din ng kanyang kaligtasan at nangyari na nga sa buhay natin, so, atin itong ipagtaguyod na kinakailangan ma-fulfill ang kanyang pangako na ipagpatuloy ang pag-spread ng kanyang pagliligtas sa mga Gentiles. Hanggang darating ang panahon, maalaala niya yung mercy niya sa Israel. Babalikan sila ng Diyos pag ma-fulfilled na ang kaligtasan ng mga Gentiles. So sa buhay natin, we should not stop. We should not be weary in doing the work of the ministry dahil this can never be stopped until ma-fulfill lahat, maligtas ang kanyang gustong iligtas sa mga Gentiles. Kaya itong ministry na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay natin, saan man tayo being designated by our Creator, kung nilagay man niya tayo sa Pilipinas because we are Filipino, and God can use us effectively to our own country. And even we could also expand our mission outside of our country. Then, it's up to God. Saan niya tayo ipapadala? Basta, importante, we do not cease. We do not stop exploring the world, bringing the salvation of God. Basahin natin sa Romans 11:25. Praise the Lord. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. Yes. So, ibig sabihin yan, nauna nga sa Israel ang kaligtasan because of their fathers.
like Abraham, Isaac, Jacob, Jacob who become Israel, and Israel got 12 children. So become 12 tribe of Israel. Doon na una yung pagliligtas ng Diyos. But, anong sinabi dyan? Blindness in part happened to Israel. Yung sinabi doon na, because of their unbelief, they were broken off. We, the Gentiles, because the gospel of the Lord preached to us, and because of our faith, we were grafted in. Ibig sabihin yan, imbis sa nag-iisa lang na area ang pagliligtas ng Diyos, because of their unbelief, bumaling ang Diyos sa ibang direksyon doon sa mga Gentiles. But this is already written in the Holy Scripture. Sa Old Testament, nakasulat na yan. Sa New Testament, na-fulfilled yan. And now, it is still fulfilling. Kaya we are now in action sa paggawa ng gawain ng Diyos. Kaya lawakan natin ang ating pananaw, lawakan natin ang ating isip na itong natanggap natin na ministry mula sa ating Panginoong Hesukristo. Meron itong hangganan until the Gentiles is being fulfilled. Babalikan niya ang Israel. Ibig sabihin yan, we do not cease until matapos. Kung paano i-consider ng Diyos, tatapusin ang lahat. Bahala na siya. Kaya, pasalamat tayo kay Lord Jesus Christ. Ganon kalawak yung ating ministry na pinagkaloob niya sa atin. Tingnan mo, darating ang panahon. Sinabi yan ni Lord Jesus Christ. Dahil sa unbelief ng Israel, ayaw maniwala. Alam mo, ngayon, hanggang ngayon, there are how many percentage of Israelite people who do not accept that Christ is their Messiah. There are big percentage. Kunti lang ang naniniwala at this time. Pero time will come, they will realize until when, hanggang kailan. Basahin natin Luke 21, verse 24. Praise the Lord. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Yan. Darating ang panahon, they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. So, ibig sabihin yan, God concluded all these things that His salvation will be to all people of the world. Inuna niya lang ang Israel. Pagkatapos, blindness in part, no? Sa Israel, Gentiles na naman ngayon ang tinutukan ng ating Panginoong Diyos. But after that, matapos ang Gentiles, babalikan niya naman ang Israel. God will remember His mercy upon Israel. Kaya, hindi pa natin alam how long it will take, how long it will last ang ating buhay sa sanglibutang ito. How far we shall go, gaano kalayo pa ang ating mapupuntahan, we can never tell that. Basta importante sa buhay natin, malawak ang misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Kaya yung mensahe sa hapon kahapon, yung we should abound in hope. Kung ano man yung mga challenges na ating nahaharap sa sanglibutang ito sa ating ministry, kailangan ating lampasan ang mga bagay na yan by hope and by faith, na lahat yan ay magkakaroon ng kasagutan, magkakaroon ng solusyon ang ating mga hinaharap sa ministry. Praise the Lord.
Para sa ganon yung salvation, ang importante kasi dito that the salvation of God will be delivered to all Gentiles. Basahin natin pa yan. Isaiah 49 verse 6. Praise the Lord. And he said, "It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth." Yan. Ito po ay na-fulfilled. The prophecy of the book of Isaiah, chapter 49, verse 6. He said, "It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth." Ito yung tinayuan ng Diyos sa kanyang pangako, that His gospel must be preached unto the whole world as a witness unto all nations, and the end shall come. Before the end shall come, kailangan mo na magkakaroon mo na ng fulfillment sa mga tao, sa buong sanglibutang ito who are outside of the race of Israel, which is the Gentiles. So magkakaroon ng worldwide mission ang Diyos sa pagbahagi. It is no longer our problem. It is no longer our problem how to do it. It is God's problem. Tayo, gagawa lang tayo kung ano yung ipapagawa niya sa atin. Bahala na siya. Kung sinong gagamitin niya sa China, meron doon. Sinong gagamitin niya sa mga taong nasa Africa, meron din doon. So, God has so many ways how to fulfill His promise. Tayo naman ng mga Pilipino, gagamitin tayo ng Diyos dito sa Pilipinas effectively dahil sarili natin ito, then let's do it. Napakalawak pa ng Pilipinas, napakalaki pa ng Pilipinas. At kung meron mga Pilipino din na pumunta din sa labas ng bansa, that should be preserved until the coming of Jesus Christ. Kaya nagkakaroon tayo doon ng mga churches, nagkakaroon tayo ng mga workers doon na magmi-maintain sa kanila. So, ganun. Tuloy-tuloy lang gagawin po natin ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Actually, itong paggawa natin, gumagawa tayo sa ministry na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, but actually, this is the work of His hand. Gawa ito ng kanyang kamay. Kung baga pa, chinanel lang ng Diyos sa atin para mangyari yung kanyang gusto. Basahin natin yan. Isaiah 52, verse 10. Praise the Lord. The Lord hath made bare His holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. You see? The Lord hath made bare His holy arm in the eyes of all the nations. Ibig sabihin yan, bare His holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. So, alam nyo, nanaginip ako kagabi. I was flying in the air. Naglipad ako sa air. Napansin ko, pag yung air ay kasalubong ko, yung current ba ng wind against my direction, madali akong maakyat sa itaas. When I tried to turn, nag-turn about face ako, pabalik. Nagtaka ako. Sikapin kong magpataas. Bigla akong bumulusok. So, naisip ko. Kaya pala yung airport na yan, makita mo yung merong parang supot dyan na indicator ng direksyon ng hangin. Pag yung direksyon ng hangin galing dito sa right, yung supot
yung kanyang bunganga nandyan sa right nakaharap. Kasi doon papasok yung hangin. Doon siya mag-ano. Kung dito yung hangin, yung supot naman, gaganon haharap yung bunganga doon. Kung doon naman galing, yung supot gaganon. So yan ang makita mo dyan sa airport. Sabihin ng tower, okay, Pal, balik ka doon sa kabilang direksyon kasi yung hangin bumaliktad. So sa isip ko, ganun pala. Kung ano yung challenges na dumarating sa buhay natin, harapin natin. Huwag natin talikdan. Kasi yan yung mag-aangat sa iyo. Praise the Lord. Tingnan mo si Shadrach, Meshach, Abednego, hinarap nila yung challenge na nangyari. Na merong paninindigan by hook or by crook, by death or by life. Nung hinarap nila. Di ba yun yung nag-angat sa kanila? Na-declare ang salvation sa hari. Nakita ng lahat ng mga tao that the God of Shadrach, Meshach, and Abednego is the God who is able to deliver them, and there is no such God that can do it. So nakilala ang Diyos nila. Then they become governors of provinces. Si Joseph naman din, pagsubok sa kanyang buhay, hinarap niya. Yun din yung nag-elevate sa kanya. So, ito ministry na pinagkaloob ng Diyos sa atin, whatever big challenges na dumarating sa ating buhay, harapin natin. Huwag tayong duwag. Kasi yan yung mag-elevate sa atin. Di ba? Hinarap natin ang problema sa Matina. Mahirap yung daan. Kunti yung area. Hinarap natin in the name of our Lord Jesus. Di ba? Pa-promote tayo dito. Nung wala pa tayong mga kanya-kanyang mga gamit para sa gawain ng Diyos, humarap tayo ng mga katakot-takot na mga comments sa ating live. Pastor Chit, masyado maugong. Pastor Chit, nag-i-echo yung boses mo, hindi na namin maintindihan. Pastor Chit, mas malakas pa yung tinig ng mga ibon. Harapin natin yan, huwag tayong matakot. So, what is the appropriate move in order to solve that problems? Naghingi tayo ng advice. Bumili kayo, pastor, ng desktop para malakas. Tapos mag-download kayo ng OBD ba yun? OBS. Para doon nyo yung system ninyo. Mag-ano kayo ng camera. Tapos meron kang mic na nakakonect para yung boses mo lang maririnig. Wala na yung mga backgrounds dyan ng mga unnecessary noises. Di na-solve. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng mga provision dahil hinarap natin kung duwag tayo, bahala na kayo mag-intindi, problema ko ba yan? Yung mga ganon na mga klaseng sagot. Di ilapit niyo yung tainga nyo ng husto. Mga ganon, parang di natin hinaharap yung problema para lutasin. Tulad nito, ano ang problema nakikita natin sa future? During our gathering, especially on June 15. Ang problema natin is the space. Okay lang sa mga pastors, they can be accommodated. But how about those members who would attend? Hindi na. So, ang challenge natin, yung pagtayo ng big church, nandiyan na yung lupa. Ready na yan. Package yan. Pag-provide ni Jesus ng ating package, sinabay ni Jesus Christ. So, yun ang challenge. Harapin natin yan. Praise the Lord. Harapin natin. Para sa ganun. Yan yung mag-elevate po sa atin. Kaya sa panaginip ko, na-feel ko talaga, if you turn back from the current of the wind, bubuluso ka pababa. But if you will face it, it is easier for you to be elevated and to be higher and higher. Parang agila. No? Doon sa hangin sila nag-glide. Kung malakas ang hangin, paborito nila yan kasi yun ang mag-elevate sa kanila. Kaya
Lahat ng mga churches, lahat ng mga congregation, the same pattern we will do. Ganun din, harapin natin ang mga challenges sa ating buhay para sa ganun, magtagumpay po tayo. Yan naman ang objective ng Diyos, wala ng iba. Basa pa, Luke 2:10 and 11. Praise the Lord. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Yes, yun na yung fulfillment na maging liwanag sa mga Gentiles, maging salvation sa lahat ng mga all the earth. Yun na ang pagpunta ni Lord Jesus Christ dito. That's why wala tayong iba na pinipreach, wala tayong ibang dinideclare sa ating mission, but our Lord Jesus Christ, the Savior of all mankind, the Savior of all people of the world. Anong sinabi ng yung when Jesus Christ was dedicated into the temple, ano ang sinabi ng priest? Basa Luke 2:30 and 32. Praise the Lord. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. Yes. Doon niya nakita. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. So, from the beginning until the end of our ministry, Jesus is the Savior of all people, Gentiles and Israel. Siya lang, wala nang iba. Kaya mapalad tayo. This is the right move na ang kaligtasan ng only Creator and Savior maproclaim sa buong mundo. Kaya to God be the glory. It was the Lord Jesus Christ who called Paul, who was before Saul or Saul. Di ba? Tinawag siya. Ganon din kay Pastor Samuel Algabre. Ganon din sa buhay natin. Even though we do not hear His voice audibly that calling us, but yet we believe by the gospel of our Lord Jesus, each of us was being called by Him. By faith, ginawa natin yan. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Patuloy i-reveal ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Basa, Isaiah 40, verse 5. Praise the Lord. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord had spoken it. Yes. Sinabi niya kasi ito Pangako niya ito Napakaraming mga verses dyan sa Old Testament that how God spoken it. Kaya, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it. Kaya itong ministry na ginagawa natin sa leading guidance ni Lord Jesus Christ sa buhay natin, this is just the fulfillment of what He spoken, kung ano yung sinabi niya, na ang pagliligtas patuloy niyang ihahayag sa lahat ng mga tao. Kaya huwag tayong maghinto sa ating paggawa. Tuloy-tuloy lang hanggang matapos ang mundong ito. Praise the Lord! Si tayo po ang lahat.